2 Corinthians chapter 5, verses 11 to 21. Let's open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5, verses 11 to 21. Nais siyang basahin yung ESV translation. Verse 11, the Word of God says, "Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others, but what we are is known to God, and I hope it is known also to your conscience. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us, so that you may be able to answer those who boast about outward appearance, and not about what is in the heart." Verse 13, "For if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you." Verse 14, "For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal to us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. And last verse 21, "For our sake he made him to be sin, who knew no sin, that in him we might become the righteousness of God." Kayo po ay maaari ng upo at purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Noong October 10, ang ating Pangulo na si President Ferdinand Marcos at ang isang Sri Lankan ambassador sa bansang Pilipinas ay nagkaroon ng agreement na pagtibayin ang relasyon na meron sa bansa natin at sa bansang Sri Lanka. At during sa pagpipresent ng ambassador ng Sri Lanka, ang pangalan niya ay si Talafewas. Sabi ng ating Pangulo, he is looking forward na magkaroon ng magandang ugnayan ang bansa natin sa bansang Sri Lanka. At tinitignan nila pareho na ang mga bagay o ang mga agreement na pag-usapan nila ay bagay na magkakaroon o magdudulot ng kabutihan sa bansa ng Pilipinas at ganoon din sa bansa nila. At ganoon ang ginawa ng ating Pangulo. Pinakita niya ang kanyang kasiyahan sa pag-welcome sa ambassador ng bansang Sri Lanka. At yan ay isang halimbawa na naman ang tinatawag natin na international relation. Ang relasyon, mga ugnayan na meron ang dalawang bansa. And when it comes to international relation, ang role ng ambassador ay napakahalaga. An ambassador, he was the representative of monarch. He was set into alien culture to represent that monarch. Siya isang pumupunta sa isang dayuhan, dala-dala niya ang pangalan ng kanyang bansa. At ganoon din ang bawat isa sa atin. Have this in mind, that we are ambassadors for Christ. Kinakatawan natin ang hari ng mga hari, ang ating Panginoon, at tayo ay nasa dayuhang lugar at dayuhang kultura. At ano ang responsibilidad na meron tayo? Sabihin sa mga tao na sila ay maaaring makipagkasundo sa Diyos. Sila ay maaaring magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Sila ay kaaway ng Diyos at posible na sila ay makipagkasundo sa ating Diyos. That is our message. That is the message of reconciliation.
When we say reconciliation, we assume that there is hostility, there is enmity, there is enemy. At kinakailangan ng pakikipagkasundo dahil merong away, merong pagitan, merong harang sa dalawang party. At makita natin sa mga talata na sinulat ni Paul, makalipas ng isang taon niyang isulat yung unang letter niya sa mga taga-Korinto. Diba, in his first letter, in-address niya yung kasalanan nila. Sin of division, ang kasalanan ng sexual immorality na nangyayari sa loob ng iglesia, yun yung in-address ni Paul. Siya naman ngayon ay sumulat sa ikalawang pagkakataon sa iglesia ng Korinto para ipagtanggol yung kanyang ministry at yung mensahe na dala-dala niya. Bakit? Kine-question nila ngayon yung pagiging apostol ni Pablo. Bakit? Nakikita ng mga Kristiyano doon na yung mensahe na dala-dala niya ay mayroong kakulangan. Nakikita nila si Pablo, yung kanyang pagbiministeryo ay mahina. Bakit? Dahil nakikita niya yung kahinaan at pagdurusa ni Apostle Paul. Dumating din doon yung mga false apostles na tinatawag na magaling sa pananalita at magaling pagdating sa panlabas na pag-anyo. Pero ano sabi ni Pablo? Ang lahat ng masasakit at paghihirap na kanyang dinanas para yun sa kanila na pinapangaralan niya ng gospel. Going back, 2 Corinthians 1 verse 6, sabi doon, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Inakusahan din nila si Apostle Paul ng pabago-bago. Bakit? Dahil pinlano niyang pumunta sa mga taga-Korinto, pero hindi ito natuloy. Kahit anong defense ni Pablo pagdating dyan, malinis ang kanyang konsensya at hindi siya nagpaplano ayon sa kanyang sarili. Inassure din niya na kung meron na siyang tiyak na sinasabi, yun ay walang iba kundi ang Jesucristo na kanyang ipinangangaral. All God's promises are fulfilled in Christ. Makikita natin yan 2 Corinthians 1 verse 18 to 19. Sabi dito ni Paul, as surely as God is faithful, our word to you has not been yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, whom we proclaim among you, Silvanus and Timothy, and I was not yes and no, but in Him it is always yes. Kahit na nagduda ang mga taga-Korinto na si Pablo ay pabago-bago ng desisyon niya, eh sinasabi ni Pablo, si Jesucristo na ipinoproklama ko sa inyo, He is always yes. Siya ay tiyak. Siya ay may kasiguraduhan. At sa letter na ito, nais din ni Paul na patunayan yung saganang pag-ibig siya na meron sa mga taga-Corinth, na kahit ganun katindi yung pagre-rebuke na ginawa niya sa kanila, ganun katindi yung pagdidisiplina na ginawa niya sa church, eh pinatawad at iniibig pa rin niya ang mga mananampalataya dito. At hinihikayat niya na sila ay magpatuloy kay Jesucristo. 2 Corinthians 2 verse 4, for I wrote to you out much of affliction and anguish of heart and with many tears, not to cause you pain but to let you know that the abundant love that I have for you. Kaya ganun yung kanyang pag-defense sa kanyang ministry and message. Pinatunayan niya na nandun pa rin yung pag-ibig niya sa kanila, sa kabila ng ganun nila nakikita si Apostle Paul. At yun din ang nag-udyok kay Pablo para makipag-reconcile to the Corinthian believers. Kaya isa sa binanggit niya na pinakamahalagang pagmiministeryo niya, yung tinatawag na ministry of reconciliation. What is the message of reconciliation? It is the gospel. At ano yung ministry na iyon? Walang iba kundi ang pag-eebanghelyo. At ano ang mensahe na makukuha natin sa mga talata na binasa? Simple lamang. The message of the gospel is to reconcile the sinner to God, and it is also reconciles every believer in every disagreement. The message of the gospel is to reconcile the sinner to God,
And it is also reconciles every believer in every disagreement. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo upang ipagkasundo ang isang makasalanan sa Diyos at ito rin ay nagkakasundo sa bawat mananampalataya, sa bawat hindi pagkakasundo. At dalawang punto ang makikita natin dito. Point number 1, the motivation. There is a motivation for the ministry of reconciliation. And point number 2, makikita din natin dito, the message. Ano ngayon ang mensahe ng ministeryo ng pakikipagkasundo? Point number 1, we will see the motivation in verses 11, verse 17. Sa pagbiministeryo ni Apostol Pablo sa mga Hintil, masasabi natin na ang kanyang pagbiministeryo ay pinagpala ng Diyos, kung saan siya ay nangangaral ng Ebanghelyo at nakikita din naman natin yung kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa kanyang pangangaral. At masasabi natin, siya ay kinasangkapan ng Diyos upang dalhin ang pag-ibig at buhay na mula sa ating Diyos na hindi mabilang ng tao. Pero again, ang naging problem nga dito, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Pablo, ang ilan ay naging mapagmataas at naging critical kay Paul. At ito yung reason kung bakit dinedefend din ni Paul yung kanyang ministry at yung message na daladala. At ano yung naging tugon ni Pablo? Walang iba, kundi pag-ibig at pagpapaliwanag kung ano yung nag-uudyok sa kanya, kung ano yung dahilan kung bakit nagpapatuloy yung pangangaral niya ng gospel sa kanila. And this motivation, makita natin, letter A, the fear of the Lord. Binanggit niya sa verse 11, we persuade people in the fear of the Lord. Gusto kong makita niyo dito yung sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Ano yung binabanggit niya dito? 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Binanggit dito ni Pablo na ang mga mananampalataya ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito banta sa kaligtasan, kundi ito ay paalala na ang Kristiyano ay mahatulan kung papaano niya ipinamuhay ang kanyang buhay dito sa mundo. Papaano mo pinaglingkuran ng ating Panginoon habang ikaw ay nabubuhay sa mundo. Yun yung hamon ni Pablo. Ang layunin mo ba sa iyong buhay ay para sa kanyang kaluguran? Ang ginawa mo ba sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? I believe ang gospel ay an entrusted na mensahe sa iyo. At gaano mo iningatan ito? Gaano mo ito pinahalagahan? Gaano mo kinasangkapan ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Doon sinimula ni Pablo, the message of reconciliation has been entrusted to you. At ito ang katotohanan, haharap ka sa Panginoong Kristo at hahatulan kung papaano mo iningatan at pinahalagahan ito. Kaya binanggit ni Paul sa verse 11, the fear of the Lord. Ang kanyang pagministeryo ay nalalaman niya na nakikita ng isang omniscient and all-knowing na Diyos. Binanggit niya that all of us will appear to the judgment seat of Christ. At yun ang kanyang sinasabi, na nalalaman ng Diyos ang aking motibo at sana nalalaman niyo din yung aking motibo kung bakit ginagawa ko ang pagministeryong ito. Nasabi niya, ang Diyos ang saksi, ang Diyos ang nakakita na ang aking pangangaral, ang aking motibo ay pure. At sana malinaw din sa mga konsensya nyo na ang pangangaral ko ay merong pure intention and pure motive. Yun yung naging question nila, bakit ganito ang isang Apostol Pablo? Ang defend niya,
Nalalaman ng Diyos ang aking motibo at hayag yan sa inyo. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 2, "But we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or tamper with God's word, but by the open statement of truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God." Sinabi din niya, ano yung reason kung bakit niya ginagawa ito? Diba? Sa kabila ng ginawa ni Pablo, tapos ganun pa yung matatanggap niya sa mga mananampalataya sa Corinto, pwede niyang iwanan na lamang yung mga mananampalataya doon. Pwede niyang kagalitan sila. Sa kabila ng kanyang pagpapagal, ang matatanggap pa niya sa kanila ay pangingiticize at pagmamataas. Pero sinabi ni Paul kung bakit niya ginagawa ito. Simply because the preaching of the gospel, it is for God's glory and it is for their good. Sabi ni Paul sa ating text sa verse 13, "For if we are besides ourselves, it is for God. And if we are in our right mind, it is for you." Walang ibang hangad si Pablo sa pangangaral, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikaliligtas ng mga tao na ipinangangaral niya. At ano yung application na makikita natin dito? The correct motive as we preach the gospel to people ay tiyakin natin na ang ating motibo ay dalisay. Tiyakin din natin na ang ating conscience ay malinis maski sa harapan ng ating ipinangangaral. Remember, tayong lahat ay haharap sa Diyos at mahahatulan tayo kung papaano natin iningatan at pinangaral ang Ebanghelyo. Nalalaman niya ang ating puso, and we should strive to have a clear conscience before God and others, serving with hearts and motives that are pure. Kaya hindi lang basta harap ka sa tao at pangaral mo ang gospel. Tiyakin mo muna bakit mo ginagawa ito. Ano ang dahilan, ano ang rason? Nakikita ng Diyos ang motibo ng iyong puso. Tiyakin mo na ito ay malinis. Yung unang motivation, the fear of the Lord. And second one, isa sa motivation ni Apostle Paul and every believer should have is none other than the love of Christ. Ano yung nag-udyok kay Paul? Ano yung nag-udyok sa kanya sa ministeryong ito, sa pag-ibanghelyo? Hindi lamang yung glory ng gospel na nakita niya sa chapter 4, kundi yung katotohanan din na yung magandang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa hindi karapat-dapat na makasalanan na katulad niya, katulad nyo, at katulad ko. The love of Christ controls us. Or much better translated, the love of Christ rules us. Si Pablo ay hindi nagsasalita tungkol sa pag-ibig niya kay Kristo. Sinasabi niya sa pag-ibig ni Jesucristo para sa kanya bilang isang individual. Bakit niya sinasabi ito? Si Apostol Pablo ay naunawaan at naranasan niya ang pag-ibig ni Jesucristo. Nakita niya, naunawaan niya yung pagliligtas at yung pag-aangkin ng Panginoon sa kanyang buhay. At siya ay napuspos nito. At nagdulot ito sa kanya na hindi siya mabubuhay para sa anumang bagay maliban sa pagpapahayag ng Ebanghelyo na nagliligtas. Ang Ebanghelyo na nagpapahayag ng pag-ibig ni Jesucristo. Eh, hindi ba't ganun din sa atin? Hindi lang naman siyang nakaranas ng pag-ibig ni Jesucristo. Hindi lang naman siya yung nakaranas at nakaunawa ng pag-ibig na yon. Tayo din mismo ay nakaranas
ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at tinubos tayo sa ating kasalanan at sa tiyak na hatol na kapahamakan. Romans 5:8, but God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. At yun yung kailangan as we handle this ministry of reconciliation. Ang maunawaan mo muna ang pag-ibig ni Jesucristo na malinaw sa iyo at naranasan mo. Kaya lagi natin sinasabi, hindi mo maipangangaral ang gospel kung hindi mo naranasan ang pagliligtas nito. What is the point that we will see? Christ's saving love should control, dominate, and motivate, and rule us. Paano hinihimok ng pag-ibig ni Jesucristo ang isang mananampalataya? Simple lamang. Number 1, this love of Christ does not make us selfish. Ang pag-ibig ni Jesucristo na binabanggit sa verse 13 ay hindi dapat natin makita in a selfish way. Ang sinabi ni Paul sa verse 15, and He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him, for their sake died and was raised. He died for all. Nauunawaan ni Paul na ito ang pag-ibig ni Jesucristo sa akin. Ito ang ginawa niyang pagliligtas at pag-ibig para sa akin. At sabay bilang natin sa verse 15, He died for all. Hindi lang para sa akin, but He also died for all. Ano ibig sabihin ng salitang all? We know that it is not for the all people. Dahil kung siya ay namatay para sa lahat ng tao, ibig sabihin lahat ng tao ay maliligtas. Simple lamang, siya ay namatay para sa lahat ng mananampalataya at mananampalataya sa kanyang pangalan. Siya ay namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon para sa pakinabang ng mga taong nanampalataya at mananampalataya sa Kanya. So, ano yung makita natin dito? Ano yung dapat nating maging pag-iisip as we preach the gospel? Ganito yung dapat nating maging thinking. Ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Ang ginawa ni Jesucristong pagliligtas, pagpapatawad at ang pag-ibig niya, ang ebanghelyo na nagbago sa aking buhay, ay hindi lang para sa akin, kundi para din sa ibang tao na mananampalataya sa kanyang pangalan. Andun yung acknowledgement niya. For the love of Christ control us. Pero sabay banat niya, He died for all. So yung love of Christ ngayon, hindi lang niya nakikita bilang kanya lang, bilang para sa kanya lamang, kundi nakikita niya rin ito para sa iba. At ikaw ay napuspos at nakaunawa, nakaranas ng pag-ibig ni Jesucristo, huwag mong sarilinin. Naunawaan mo ang gospel, ang kanyang pagliligtas, huwag mong sarilinin. Bagkos maging instrumento ka na maibahagi ang pag-ibig ni Jesucristo sa lahat ng tao na maaabot mo. At yon ay sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo. That is the meaning. For the love of Christ controls us. We understand what the love of Christ is. At hinihimok tayo para dalhin din ang pag-ibig nito sa mga tao na maaabot mo sa pangangaral ng Ebanghelyo. So yun yung makita natin. The love of Christ does not make us selfish. Hindi lang naman yun yung ginagawa ng pag-ibig ni Jesucristo. Number 2, the love of Christ changes the way we look at people.
Kung papaano mo nakikita ang ibang tao, ay kaiba na kung papaano mo ito nakikita dati. Verse 16. Anong sinabi ni Paul? From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard Him thus no longer. What does it mean? Sa patuloy na pagsasalita ni Pablo, binalikan niya yung kanyang buhay dati. Kung papaano niya nakita si Jesucristo sa panlabas na anyo, kung papaano niya sinuri si Jesucristo sa panlabas na anyo. Nakita niya ang ating Panginoon as a blasphemer, as a fraud. Nakita niya ang ating Panginoon noon bilang isang false messiah, bilang problema sa Judaismo. At sinasabi niya na nakita niya ang ating Panginoon, deserve niyang maipako sa krus, at maging yung mga preachers niya ay deserve na mamatay. Kaya, di ba, even in the stoning of Stephen, sino yung nakatayo doon? Walang iba kundi si Pablo. Sinasabi niya, before, nakilala niya ang Panginoon ayon sa laman. Nagkaroon siya ng panlabas na pagsusuri sa ating Panginoon at siya ay nagkamali dito. Pero nung naunawaan niya at naranasan niya ang pag-ibig ng ating Panginoon, naging iba yung pagkakilala niya kay Kristo. At naging iba din yung pagkakilala at pagtingin niya sa mga taong kanyang pinag-eebangheluhan. Ano yung makikita natin dito? Sa ating pag-iebanghelyo, hindi tayo tumitingin sa panlabas ng anyo ng isang tao. Yes, there is a wise gospel preaching. Pero ang tamang lugar kung saan mo ipangangaral ang gospel. Pero ang panlabas na anyo ng isang tao ay hindi dapat maging hadlang upang ipagkasundo natin sila sa ating Diyos. Hindi dapat tayo dumitingin sa itsura, sa pag-uugali o sa katayuan ng buhay, bagkos tignan mo yung katayuan nila sa harapan ng Diyos. Ano man ang itsura ng taong ito, pag-uugali niya o anumang meron siya sa buhay, you cannot deny na ang Diyos ay nagagalit sa kanya bilang isang makasalanan. Di ba yun yung bagay na dapat mag-motivate sa atin, humimok sa atin, para ma-preach natin yung gospel? At even sa ating sarili, meron tayong mga mahal sa buhay, maaaring maganda ang kanyang panlabas na anyo. Maaaring maganda ang kanyang katatayuan, o hindi naman kaya, maganda ang kanyang pag-uugali or kabaliktaran. Pero hindi mananampalataya kay Jesucristo. Ginawasak ba nito ang puso mo? Even in our loved ones, yes, maganda ang kanilang katatayuan, pero hindi mananampalataya kay Jesucristo. Thus, it breaks our heart. Ganun mo ba nakikita ang mga tao na nakakasalamuha mo? At sa ating mundo, we are exposed sa iba't ibang tao. At kapag nakita mo ang kapwa mo, kilala mo man o hindi, yung kaluluwa ba nila ang bumibihag sa iyong pag-iisip? Kaya tayo ay nabubuhay sa mundo ng mga napapahamak. At sila ay nakakasalamuha natin araw-araw. Maaring hindi mo gusto yung politika nila. Maaring hindi mo gusto yung pag-uugali nila. Maaring hindi mo gusto yung personality nila o anumang meron sila sa buhay. Pero kailangan mong isang tabi ang mga bagay na ito dahil maaari ang ilan sa kanila ay binayaran ng dugo ni Jesucristo. At ikaw ang magiging kasangkapan para sila ay dalhin sa kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pag-iibanghelyo.
Yan ang ministry of reconciliation. Yan ang nagmumotivate sa atin. We regard no one in the flesh. We do not view the world how the world view itself. Paano natin nakikita ang mundong ito? It is a mission field. Ganon nakikita ni Paul ang mundong ito at ganon din ang dapat makita natin. At ano yung makikita natin dito? Tignan mo ang bawat tao na kaaway at kinagagalitan ng Diyos. At wala silang ibang kailangan kundi makipagkasundo sa Diyos. At kung yun ang iyong pagtingin, mahimok ka ngayon na ipangaral sa kanila ang gospel. Baka kasi masyado na tayo nagiging komportable. Even inside the church, there is a people who is professing that he has faith in Christ at nabablind tayo ng mga bunga na hindi natin nakikita. Ganun din ako man sa atin, examine. Tignan mo sila, huwag kang makampante. Patuloy na ipangaral mo ang ebanghelyo sa kanila. Dahil sa kabila ng kanilang ginagawa, kung sila ay hindi kasundo sa ating Diyos, mapapahamak pa din sila. So yun yung ginagawa ng love of Christ sa atin. Iba ang nagiging pagtingin natin sa mga tao. Ang nagiging concern natin sa kanila ay yung kanilang kaluluwa, yung kanilang katatayuan sa isang harap ng banal na Diyos. Even si Paul, when he is speaking about the spiritual transformation, hindi niya rin ito nililimitahan sa kanyang sarili. Na siya na nakaranas na binago ang kanyang buhay, sinasabi niya na hindi lang ito nangyari sa akin. Ang sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, mag-focus tayo doon sa word na anyone. Hindi natin alam kung sino-sino ito, but we know kung sino man ang nananampalataya sa ating Panginoon ay kasama sa binabanggit na nabago. The way we look at people is different now. May sinabi din si Paul in the book of Galatians. Galatians chapter 3, verse 28. Galatians chapter 3, verse 28, sabi dito, there's neither Jew nor Greek, there's neither slave nor free, there's no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And I believe, it is also the love of Christ ang humimok kay Paul na makipagkasundo sa mga mananampalataya sa Corinto. Nandun ang nagagawa ng gospel. It also reconciles every believer in every disagreement. Sabi ko kanina, maaaring ang maging response ni Paul sa mga Kristiyano doon, kagalitan sila at hayaan sila dahil sa kabila ng kanyang pagpapagal, ganun pa yung ibabalik sa kanya. Pangingiti-size, pagmamataas at pagkukwestiyon sa kanyang pagiging apostol. Pero again, ano yung nag-udyok kay Pablo dito para makipagkasundo sa mga taong ito? Yung mga kapatid na ito na taga-Korinto, ang pag-ibig ni Jesucristo ay hindi lang naman para sa kanya, kundi para sa kanya na din na kapatid niya sa iglesia ng Korinto. At ganoon din sa atin. Kapag ang ating kapatiran ay nagkasala at nakagawa ng mali sa atin, humingi ng tawad at natanggap ang kanyang parusa,
May sinabi din si Paul dyan, patawarin niyo siya, alumin niyo, at pagtibayin mo ang pag-ibig mo sa Kanya bilang iyong kapatid. 2 Corinthians 5, chapter 2, verse 5 to 8. Let us see. 2 Corinthians chapter 2, verses 5 to 8. Sabi dito, now if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure, not to put it too severely, to all of you. For such a one, this punishment by the majority is enough. So you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. So I beg you to reaffirm your love for him. Ang gospel ay hindi lamang nagkakasundo ng isang makasalanan sa isang banal na Diyos, kundi pinagkakasundo din ito yung bawat mananampalataya sa anumang hindi pagkakasundo. Bakit? Anuman lang meron sa pagitan ng dalawang party, ang ebanghelyo pa rin ang nagkakaisa sa kanila. Anumang kasalanan ang nagawa sa iyo ng isang kapatiran, hiningi ito ng tawad at natanggap na niya ang kanyang parusa, alalahanin mo na ang pag-ibig ni Jesucristo ay hindi lang naman para sa iyo, kundi para din sa mga kapatiran mo sa pananampalataya. Kaya ito yung command ni Paul. Reaffirm, pagtibayin mo ang pag-ibig mo sa iyong kapatiran. At makita natin, ito yung bagay kung bakit si Paul very passionate in preaching the gospel. Nag-uudyok sa kanya ang takot ng Diyos mismo. Nalalaman niya, ginagawa ko ito, nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso ko. Ipinagkatiwala sa akin ang gospel na kung ito ay hindi ko iningatan at pinahalagahan, pahatulan ako kung papaano ko ito hinumakan. At ang pag-ibig din ni Jesucristo ang mag-uudyok sa atin. Bakit? Knowing, hindi lang naman ikaw ang hinirang ng Diyos. Hindi lang naman ikaw ang recipient ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pang iba na sasampalataya sa kanyang pangalan. At yun yung mag-udyok sa'yo na ipangaral ang gospel sa lahat ng tao na maaabot mo ang pag-ibig ni Jesucristo. That is the motivation why we preach the gospel, why we have this ministry of reconciliation. Point number 2, hindi lang basta motivation, hindi lang basta meron mag-uudyok sa atin, but there is also the message of this reconciliation. Verse 18 to 21. Maaaring ikaw ay motivated sa pagmiministeryong ito, motivated ka sa pag-ibanghelyo, pero ano ang mensahe na dala-dala mo? The ministry of reconciliation has its message. In letter A, makikita natin dyan, it is a message that is willed by God. Ang mensahe na dala-dala mo para ipagkasundo ang makasalanan sa Diyos ay mensahe na kaloob ng Diyos. Verse 18, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ang lahat ng sinabi ni Paul, magmula sa previous verses, salvation, the provision of the death of Christ, being made new in Christ, sabi niya, all of this is from God. This is by the will of God. All these things is from God.
Verse 19, it is God in Christ reconciling us. Verse 20, it is God making appeal through us. This reconciliation is by the will of God. We must understand in ourselves, hindi natin magagawang makipagkasundo sa Diyos. Wala tayong kakayanan na masatisfy ang kanyang galit. Wala tayong kakayanan na masatisfy ang justice na hinihingi niya. We are offenders. We have vanished from His presence forever. So anumang pagbabago sa relasyon ng Diyos at ng tao, yun ay galing sa Kanya. So have this in mind. As we preach the gospel, we are enlined in the will of God. Yung ginagawa mong pag-iibanghelyo, yung pagnanais mo na ipagkasundo ang makasalanan sa Diyos, yan ay kalooban ng Diyos na dapat gawin ng bawat mananampalataya. This message is a message that is willed by God. Di lang yan makikita natin. Letter B, the message of reconciliation. It is also a message of God's forgiveness. Napakita din dito ang pagpapatawad ng Diyos. Verse 19, that is in Christ, God was reconciling the world to Himself. Ito yung point na nasa makita. Not counting their trespasses against them. And entrusting to us the message of reconciliation. There is only one way kung paano makipagkakasundo ang Diyos sa makasalanan. At sa pamamagitan yon, na hindi binibilang ang kanilang pagsalagsang laban sa kanila. The sin must be set aside. And we know God, who is a pardoning God. We know God, by His nature, He is a compassionate, He is merciful, He is forgiving God. And He is eager to forgive the penitent sinner, not counting their trespasses against them. Ito yung kailangan na sabihin mo sa isang makasalanan, na maaari kang makipagkasundo sa Diyos, maaaring patawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. Ano yung mga mali na naririnig natin sa mga approaches as we preach the gospel? Kapag ang karamihan ng Kristiyano ay nag-evangelize, sinisimulan na gusto mo bang malaman ang purpose mo sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng better marriage? Gusto mo ba na kasiyahan? Gusto mo ba ng contentment? Gusto mo ba na mas maging fruitful, mas maging maganda ang iyong buhay? And try to tell to them, do you want to die your sins and go to heaven forever? But of course, hindi ang tamang approach. Or what we must say, gusto mo ba ng kapatawaran ng Diyos mula sa iyong pagkakasala? That is our message. At nandun din ang pagnanais ng Diyos na kung saan kalimutan ng purahin, iset aside ang kasalanan. Merong talata sa Old Testament na sinasabi, He'll remove it as far as the east is from the west. So what we are telling to sinners is the forgiveness, ang makapatawaran sa kanilang kasalanan. At yun ay magandang balita, that God will forgive all your sins. That is the message of reconciliation. Ang pagpapaliwanag sa kanila na ikaw ay makasalanan, ang Diyos ay galit sa isang katulad mo,
Maaari kang makipagkasundo sa Kanya at maaari niyang patawarin ang kasalanan mo. Tantanan na natin yung mga mabulaklak na pananalita para sa ikabubuti ng kanilang pandinig. Ang mga pananalita na gusto ng Diyos na maging malusog ka, maging masaya ka, maging mayaman ka. Hindi yan ang ino-offer ng gospel. Dahil maaaring pagkatapos na ikaw ay maligtas, pwede ka pa rin magkasakit. Maaari kang maging mahirap even though after you have been saved. But ito ang katiyakan na ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang soberanong Diyos at siya ay hindi nagalit sa isang katulad mo. He does not credit your sins any longer to your account. Yan yung mensahe na dapat dala-dala natin kung pagnanais natin na ipagkasundo ang isang makasalanan sa Diyos. Ang sabihin sa kanila na maaari nilang makamtan ang kapatawaran kay Jesucristo. This is a message of God's forgiveness. Hindi lang naman yun. Letter C, the message of reconciliation, it is a message of faith and obedience. Sabi sa verse 20, therefore, we're ambassadors for Christ. Gusto kong pagdiinan ito natin ng pansin. God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Tayo ay kumakatawan sa hari ng mga hari na nais makipagkasundo sa kanyang mga pinili. Inibigay natin ang magandang balita sa kanila na maaari silang makipagkasundo sa Diyos at hindi na ibibilang sa kanila ang kanilang kasalanan at patatawarin sila dito. We are begging you on behalf of Christ, be reconciled to God. Now, it does not sound very Calvinistic. Bakit? Ang thinking masosobrahan sa pagiging Calvinist, ano yung nagiging thinking natin? Maliligtas yan. Kung yan ay inelect ng Diyos, inelect yan ng Diyos. Kung sabi ng verse, God is making His appeal through us. And it is for us to beg for them to reconcile, to repent, to believe into Christ. Yan ang nagiging mali sa thinking. Ang Diyos naman ay may pinili. Hayaan na natin. Maliligtas yan. Maaaring hindi akong gamitin ng Diyos, pero may gagamitin ng Diyos na iba para lang maligtas yung tao niya. Pero again, ang Diyos ay hinihimo ang bawat mananampalataya. Nahimukin natin sila na makipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan natin. That this message of reconciliation calls them to faith and obedience to Christ. We know that there is no salvation apart from faith, but there is no also salvation apart from the willingness of the sinner. As we preach the gospel to the people, himukin mo rin sila na makipagkasundo sa Diyos. Tawagin sila sa pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoon. God is making His appeal through us, and we must make our appeal to the people to be reconciled with God. Even the book of Jeremiah weeps the tears of God
Yung sabi doon, may I will run down to the tears because you will not believe. So sa pamamagitan natin na naunang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili, hinukin mo rin ng karamihan na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At as we preach the gospel, alasin natin sa ating mind na may pinili naman ng Diyos at Diyos na ang bahalang gumawa ng paraan para sa ikaliligtas niya. Yes, Diyos ang gumagawa ng paraan na yun. Pero again, God is making His appeal through us. So it is a message with the will of God. It is a message of God's forgiveness. It is a message of faith and obedience. And lastly, this message of reconciliation, it is a message of substitution. Very clear. Verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. The question, paano gagawin, i-justify ng Diyos ang isang ungodly? Gaano kabigat ang reconciliation na binabanggit dito? Papaano ganun-ganun na lamang nagpatawad ang Diyos sa isang makasalanan na katulad mo at ako? Seryosong ministeryong ito. Mabigat ang ministeryong ito. Bakit? Sa halimbawa, kung ang isang judge na siyang humahatol sa isang criminal case at yung isang akusahan siya ng napakadaming multiple murders, at yung isang pinakusahan, maaari niyang aminin at sabihin na ginawa ko ng lahat ng ito, pinatay ko yung mga taong ito, nilibing ko sila, yes, lahat ng ginawa ko ito. Sorry sa pamilya ng taong ito, sorry sa iyo, judge. Pwede mo ba akong patawarin at basta-basta na lamang pakawalan? At kung yung judge ay sasabihin, you know, dahil gumawa ka naman, sinabi mo naman ito, pinapatawad kita, you're free to go. Kaya asahan mo yung judge na yun, ay hindi na magiging judge kailanman. Bakit? He is not upholding the law. Now, this is a question. Papaano ngayon ipinagkasundo ang isang makasalanan sa isang banal na Diyos? And that is because of Christ. He made Him. Verse 21. For our sake, He made Him to be sin. In the cross, God treated Christ as if He were the sinner, though He was not. Or more in a personal way, pinrato ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nandoon sa cross, na para bang ipinabuhay niya yung buhay mo, but He did not. God treated Christ as He was a sinner, though He was not a sinner. Bakit yun ginawa ng ating Diyos? On our behalf. Dahil merong justice na dapat masatisfy. Merong galit na dapat masatisfy. Ang kasalanan na meron ang isang makasalanan ay ibinilang sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun. As we continue verse 21, so that we might become the righteousness of God in Him. Hindi mo naman kabaliktaran. Itinatrato ka ngayon ng Diyos na parang isang righteous. Bakit? On the cross, tinrato niya ang kanyang anak
na para bang ipinamuhay ang iyong buhay. So He can treat your life as you live Christ's life. Ganoon nakikita ng Diyos ang katulad mo. Kapag siya ay tumitingin sa cross, He sees you. At kapag siya ay tumitingin sa iyo, ay nakikita niya ang Panginoong Hesukristo. That is why there is no condemnation in Christ. Kaya yun yung bigat ng ministeryong ito. Hindi lang sinasabi ni Paul na pinagkatiwala ito sa iyo, kung makaawa kayo ngayon, na ipagkasundo ang magkasalanan sa Diyos. Hindi lang ganon. Merong pangyayari na kung saan namatay ang Panginoong Hesukristo at yung kasalanan mo ay binilang sa Kanya, yung katuwiran mo ay ibinilang, katuwiran ni Hesukristo ay binilang naman sa iyo. So, masasagot din natin yung question, bakit kinakailangan magkatawang tao ng ating Panginoon? Bakit kinakailangan yung magkatawang tao in these 30 years of pagministeryo? Pwede naman siyang kasapiramin na lamang, kasakapanin na lamang for a while. Bakit kinakailangan pa ng ganyan? Anong sabi sa atin ng Scripture? He was in all points tempted, like us we are, yet without sin. He lived His life complete without sin. Sa kanyang infancy, sa kanyang childhood, sa kanyang teenage years, sa kanyang buhay ay pinumuhay ng ating Panginoon na walang kasalanan. Why? Because that life will be credited to your account. So, ganon kaliwanag ang mensaheng ito na ikaw na mananampalataya kay Hesukristo ay nakikita niya sa iyo ang ating Panginoon. Yan ang mensahe na kung saan dapat banggitin mo sa isang makasalanan. Ikaw dapat yung maipapako sa krus, yung haharap doon sa hatol ng kasalanan. Pero kung ikaw ay mananampalataya kay Hesukristo, si Hesukristo ang gumawa nun para sa iyo. Siya ang humalili para sa iyo na makasalan. This is the importance of this ministry, na hindi lang si Paul ang meron, bagkus meron din ikaw at ako na nagpo-profess na bilang isang Kristiyano. We have given this ministry, we have given this message, na tayo ay ambassador para sa ating Panginoong Hesukristo dito sa isang dayuhan na lugar. We cannot look at people in their external way. Kung titignan natin ang mga tao sa kanilang kaluluwa, sa kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos. At kung ganun natin sila nakikita, mauudyok tayo na ipangaral ang gospel sa kanila. Even in our brethren, we must not regard them in the flesh. Tignan mo rin ang mga kapatiran mo na kapwa mo niligtas ni Hesukristo. Kapwa mo nakatanggap ng kanyang pag-ibig at kapwa mo na humahawak sa Ebanghelyo. Maaaring hindi kayo magkasundo sa pag-uugali o mga bagay, pero kayo ay nagkakasundo sa Ebanghelyo na nagligtas parehas sa inyo. And in this ministry of reconciliation, huwag din natin kalimutan ang mensahe na dala-dala natin, forgiveness para sa kanilang kasalanan,
kamatayan ni Jesucristo, nagbigay ng katuwiran sa mga mananampalataya sa Kanya. This is the ministry of reconciliation, the glory of the gospel. At ano ang hamon na makita natin dito? Kung nabasa natin ang book of the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, at ang ating Panginoong Jesucristo, nakita natin yung kanyang pagministeryo sa tuwing siya ay nagpapagaling ng may sakit, sa tuwing siya ay gumagawa ng isang tanda, nagpapakita ng himala. Pagkatapos niyang gawin yun, ano yung sinasabi niya? Huwag mong itong sabihin sa ibang tao. Pero kada sinasabi niya yun, ano yung nagiging response ng mga tao na kanyang pinapagaling? Yung mga bulag na kanyang pinagaling, yung mga pilay na kanyang pinalakad. Kahit sinabihan sila ni Christ na huwag mong sabihin sa mga tao, out of their joy, still, sinasabi pa rin sila na merong nagpagaling sa kanila at yun ay si Jesucristo. And here you are, higit pa sa pagpapagaling ng ginawa sa iyo, higit pa sa pagpapagaling ng natanggap mo, binuhay ka sa pagiging patay, at hindi ka pinagbawalan, kundi inutusan at pinagkatiwala sa iyo ang pangangaral ng Ebanghelyo, pero hindi mo ginagawa. Where is our joy in preaching of the gospel? Where is our joy knowing the love of Christ? I believe, higit pa doon yung binuhay ka. Higit pa doon yung ginawang pagbabago sa iyo. At inutusan ka ngayon na ipangaral ang gospel. Hindi ka pinagbawalan, kundi ipinagkatiwala sa iyo yung mensahe ng Ebanghelyo, yung mensahe na magkakasundo sa Diyos at sa makasalanan. Where is your joy as you preach the gospel? That is the ministry of reconciliation. And it is the same call. Kung meron man mga tao na siyang hindi pa mananampalataya sa ating Panginoon, I implore you, be reconciled to God. At sa ating mga mananampalataya, ipangawakan mo yung ministeryong ito na ipagkasundo ang isang makasalanan sa isang banal na Diyos. Hingin ang ating Diyos sa mensahe ng kanyang salita. Tayo ay manalangin. Ang Diyos na siyang dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa mensahe ng aking pangaral at napakinggan ng karamihan. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na tamnan ng aming puso, na magkaroon ng pag-ibig sa mga kaluluwa na wala pa kay Jesucristo, ang pag-ibig niyo nawa ang umudyok sa amin upang patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo sa karamihan ng tao na aming maabot. Makita namin ang gawain ito bilang ipinagkatiwala mo sa amin. Ang gawain ito ay pahalagahan namin, O Diyos, at magampanan namin ng tama. Dalangin namin, O Diyos, na kung saan sa aming araw-araw ng pamumuhay, nakakasalamuha kami ng mga tao na wala pa kay Jesucristo at makita namin ang kanilang katatayuan palagi sa harapan ninyo, bagay na mag-udyok sa amin na ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Salamat sa lahat ng ito, bagaman hindi namin deserve na mapagkasundo kami sa inyo, hindi namin deserve na mapagkatiwalaan ninyo, O Diyos. Out of your love, out of your sa inyong kalooban, sa inyong malayang kalooban, ay pinagkaloob mo sa amin ito, O Diyos. Salamat po at nais namin hihingi ng kapatawaran ng mga pagkakasala at pagkukulang namin sa inyo. Kung sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus.